Ang pamilya ni Victor ang nagpasya na hindi na muna ito dapat bumalik sa Maynila. Mananatili ito sa Davao. Aalagaan ang pamilya at paunti-unting babalik sa normal na pamumuhay. Labis namang nabahala si Camila nang mabalitaan mula sa isang kaibigan ni Victor na ito'y naaksidente sa Davao. Kumusta na siya ngayon, Lando? Umiiyak na wika ni Camila. Sinadya pa niya si Lando sa bahay nito. He's alive, pero balita ko, nagkaroon daw ng amnesia. Hindi na nga raw nakilala ang buong pamilya niya. Kaya nga ako, gusto ko mang tumawag sa kanya ay ayoko munang gawin. Tiyak na nakalimutan na rin ako ni Victor. Malungkot na wika ng kaibigan ni Victor. Napalunok naman si Camila. At siya, nakalimutan na rin ba siya ng asawa? Hindi niya masabi kay Lando ang lihim nila ni Victor. Ang kaibigang ito ni Victor ay hindi kasali sa iilang taong nakakaalam na sila ni Victor ay mag-asawa na. Ang alam ni Lando ay magnobyo pa lamang sila ng asawa. Bakit hindi mo siya dalawin sa Davao? Mahal ka ni Victor, baka may maalala siya kapag nakita ka niya. Napakagatlabi si Camila. Ang totoo ay gustong-gusto na niyang makita si Victor para matiyak ang kalagayan nito. Kaya nagpaalam muna siya kay Travis bago sa opisinang pinagtatrabahuhan. Anak, payag ka ba na a-attend ako ng seminar sa Davao? 2 araw lang naman. Kailangan ito sa trabaho ko. Kuwan, sponsored nga ito ng opisina namin. Minsan pang napilitang magsinungaling kay Travis si Camila. 2 days lang, Mommy? Nasaan yun ni Travis na para bang hindi nito gustong malayo ang ina kahit 2 araw lamang? Oo, on the 3rd day ay naririto na ako. Gusto niyo ba talagang maka-attend sa seminar na yun? Sana. Makakatulong kasi sa growth ko sa trabaho, anak. Okay, payag ho ako. Total ay 2 days lang naman. Nagulat pa si Camila sa pagpayag ng anak. Alam niyang may pagtutol ito sa kalooban. Hindi ako lalampas ng 2 araw doon, anak. Promise. Tuwang-tuwa siyang nangako. Kaya niyo bang mag-isa sa Davao? Nag-alala naman ngayon ang anak niya. Oo naman. Noong dalaga pa ako ay nakarating na ako sa Davao. Naisama na ako ng isang tiyahin doon. We stayed there for 2 weeks kaya sigurado akong hindi naman ako maliligaw doon. Baka maligawan ka doon, Mommy. Pahaging ni Travis. Hindi ako magpapaligaw, anak. That's another promise. Itinaas pa ni Camila ang kanang kamay. Tanda ng pangangako. Sabihin pa'y hindi naman nagduda si Travis sa salita ng ina. Paniwalang paniwala siya na hanggang ngayon ay hindi pa talaga umiibig ang mommy niya. Walang-wala sa hinagap ng anak na ang mommy niya ay may asawa na pala na nasa Davao. Natuto ring magsinungaling sa kumpanyang pinagtatrabahuhan si Camila. Sinabi niyang magli-leave siya ng 2 araw dahil sasaglit siya sa Davao pagkat may malapit na kamag-anak siyang nawala doon. Sigurado si Camila na magkikita sila ni Victor sa Davao at makakausap niya ito pagkat may kumpletong address naman siya ng residence ng asawa sa Davao. Mula sa domestic airport ng Davao ay nagpahatid kaagad si Camila sa tahanan ni Victor. Isang sasakyan ang inarkila niya. Hindi naman sila nahirapang maghanap ng driver sa address ni Victor. Isang luma pero malaki at maayos na bahay na nasa napakalawak na bakuran ang nasa harapan ngayon ni Camila. Sigurado siyang ito ang tirahan ni Victor. Kaagad siyang nag-doorbell. Isang unipormadong maid ang nagbukas ng pantaong gate. Anong maipaglilingkod ko ho, ma'am? Wika ng maid at halatang na-impress ito sa itsura ng kaharap. Kaya nag-ma'am kay Camila. Ngumiti naman si Camila. Kaibigan akong taga Maynila ni Victor. Napadaan lang ako para makamusta naman siya. Maaari ko ba siyang makita at makausap? Nandiyan nga ho si Sir Victor kasi naaksidente siya. Pero ma'am, palaging mainit ang ulo. Laging galit dahil siguro marami siyang hindi maalala sa mga bagay-bagay. Kapag sinusumpo nga ho'y nako, nambabato ng kahit ano. Ganun ba? Ngayon ba'y kasalukuyan siyang may sumpong? Parang sagot sa tanong niya ay biglang nagkaroon ng malakas na kalabugan sa itaas ng bahay. Dinig na dinig nila. Ma'am, iyan ang ebidensyang may sumpong si Sir Victor. Nambabato ng kung ano-ano. Sabi ng maid. Napalunok naman si Camila. Siguradong hindi siya makakalampas sa paiba-ibang mood nito ngayon. Pagkat tiyak niyang hindi rin siya makilala at maalala ng asawa. Lumapit sa kanila ang isang may edad na babae na kahawig ni Victor. Nahulaan kaagad ni Camila na ito ang mama ng asawa.
Good morning po. Magalang na bumati si Camila. Good morning. May tuyo ka kanamo? Bisaya ang tanong nito. Gan po ako ni Victor na taga Maynila. Napadaan lang po para mangumusta sana. Napahiya ang mama ni Victor. Tagalog ka pala. Pero sorry na, hindi kita pwedeng dalhin kay Victor dahil kuwan, galit siya. Ibig kong sabihin ay, may sumpong ba? Ganyan siya mula nang maaksidente. Nagagalit dahil ayaw pa raw magbalik ng kanyang memory. Pinipilit naman kasi niyang magbalik ay ayaw pa nga. Sabi ng doktor babalik naman daw, pero hindi tiyak kung kailan. Nanlumo naman si Camila. Nakakahiya naman kung ipagpipilitan niya talagang makita si Victor. Bumalik ka na lang, miss. Sabi ng mama ni Victor. Pipilitin ko ho. Tugon ni Camila. Pero alam niyang imposible na siyang makabalik. Limitado lang ang panahon niya sa Davao. Bukas na ng gabi ang flight niyang pauwing Maynila. Nakakahiya naman kung mamaya lang ay naroroon na naman siya. At nahihiya pa rin siyang bumalik kinabukasan. May kutob pa siya na kahit bukas ay may pangit na mood pa rin si Victor. Mambabato pa rin ito ng kahit ano, galit at masungit. Hindi pa rin niya ito maaaring kausapin kahit bukas. Kung sa bagay, sapat nang malaman niya sa isang kapamilya ni Victor na maliban sa pagiging mainitin ng ulo nito ngayon, ay wala ng problema sa kanyang asawa. Oo nga't hindi pa rin nagbabalik ang memorya nito, pero natutuwa pa rin siya na wala namang nasabi ang mama ni Victor at ang maid na may problema sa health ng kanyang asawa. Pwede na siyang umuwi sa Maynila na panatag kahit paano. Nagpaalam na siya. Salamat na rin po. At ikumusta na lang po ninyo ako kay Victor kapag wala na siyang sumpong. Tumango naman ang mama ni Victor na nakangiti. Tumalikod na si Camila. Gusto niyang malungkot. Ni hindi man lang alam ng mama ni Victor na ako'y manugang na niya. Na kami ni Victor ay may relasyong hindi basta-basta. Asawa ako ng anak nito. Dapat nga ay nasa tabi niya ako. Pero kasalanan ko rin naman kung bakit ganito kami ngayon. Sinabi niya ito sa sarili na may halong paninisi. Hindi na nga siya nagbalik kina Victor. Nakabalik siya sa Maynila sa pangalawang araw. Akala ko mami ay bukas ka pa. Natutuwang sumalubong si Travis sa ina. May nahabol akong flight today so ayaw ko nang magpabukas pa. Kumusta naman ho ang seminar na sinalihan niyo? Okay naman, I liked it. Pilit ang ngiti niya sa anak kasi nagsisinungaling na naman siya. You look so tired, mommy. Puna ni Travis. Oo nga eh. Sa loob-loob ni Camila? Ni hindi ko man lang kasi nakita at nakausap ang asawa ko, anak. Gayong ang layo ng ibinyahe ko. Mag-dinner na tayo, mami. Kailangan mo kasing magpahinga ng maaga. Kita ang sobrang malasakit ni Travis sa ina. Nabawasan naman ang bigat ng kalooban ni Camila. Isang tingin lang niya sa pinakamamahal na anak, ay alam niyang hindi siya dapat maging bitter sa kinahahantungan ng pag-ibig nila ni Victor. Hihintayin na lamang niya ang paggaling ng asawa. Kapag magaling na ito ay siguradong ito ang susulat o makikipagkita sa kanya. Hindi dapat na ngayon niya guguluhin ang natutulupang asawa. Anong buti ang idudulot kung susulat-sulatan niya si Victor para sabihin dito na sila'y kasal? Kahit pa siguro ipapadala niya kay Victor ang marriage contract nila, hindi ito makakatulong sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa. Kahit nangungulilay nagawa naman ni Camila ang mamuhay ng normal sa piling ng kanyang anak. Nakikibalita na lamang siya tungkol kay Victor sa mga kaibigan nito. Namimiss niya ang asawa ng sobra. Ang gamot niya rito ay ang pagtitig sa 3 retrato nito na pinakaiingatan niyang lalo. Mabuti na nga lang at nakahingi siya ng picture ni Victor noong magnobyo pa lamang sila. Kung wala ang mga litratong ito ay baka hindi niya nakayanan ng biglaan nilang paghihiwalay ng lihim na asawa. Lumakad ang mga araw, naging linggo, naging mga buwan, naging taon. Hindi pa rin nakakatanggap ng sulat mula kay Victor si Camila o tawag man lang sa telepono. Basta't ang alam niya ay nasa Davao pa rin ang kanyang asawa at wala na siyang gaanong balita tungkol dito. Samantala, nasasaksihan ni Camila ang hindi mapigil na pagbabago ng kaisa-isang anak. Ang hindi niya inaasahan ay nangyayari na. Ano ka mo, Travis? Akala mo'y nabingi si Camila at natigilan. I said, nai-inlove na ako, mommy. Hindi makatingin ng diretso si Travis sa ina. Namumula ito. May kaunting sakit na nadarama si Camila.
Ang itinuturing pa rin niyang musmos na anak ay marunong na palang umibig ngayon. Kanino? Namamangha pa rin niyang tanong. Sa kaklase ko ho, kay Donna Mommy. Mag-on na ho kami. Talagang nayanig si Camila sa nalaman. Ang bata-bata mo pa. 17 ka lang. Mami, ang alam ko po'y walang bata o matanda sa pag-ibig. Nagiting na nangatwira ng anak. Gustong manumbat ni Camila. Sana ay kasing tapang mo rin ako noon. Sana ay natuto rin akong magtapat sa'yo. Na ako'y umiibig at nagpakasal na nga sa lalaking mahal ko. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa takot ko sa'yo ay hindi ko na ngayon kapiling ang asawa ko. Hindi naman niya maisatinig ang mga salitang ito sa anak. Dahil hanggang ngayon ay duwag pa rin siya. Travis, huwag mo munang seryosohin ang pag-ibig. Kapag napasubo kayo'y mahirap na. Kailangan muna, anak, makapagtapos kayo ng pag-aaral. Nangiyak-ngiyak na siya. Pinayuhan niya ang anak sa halip na magalit. I love Donna very much, Mommy. Mahal na mahal din niya ako. Dahil kay Donna, naintindihan ko na hindi pala dapat selfish ang tao. Noon, ayokong ma-inlove kayo. Ang selfish ko talaga nun. Pero ngayon, Mommy, naiintindihan ko na kahit pala mahal niyo ako, ay pwede rin kayong magmahal ng iba. Yung love ninyo sa akin, iba naman yung love ninyo kung sakali sa isang guy. Tulad ko, kahit mahal ko si Donna ay hindi nababawasan ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi pa rin ni Travis. Great, ang sarap pakinggan. Pero bakit hindi ko yan nasabi sa'yo noon, anak? Hinanakit ni Camila sa sarili. Tahimik pa rin na nagsisisi. Napilit niya ang sarili na ngumiti sa anak. Hindi mo siguro mamahalin ng Donna na yan kung hindi siya puno ng magagandang katangian, anak. Napakaganda, Mommy. Matalino rin, mabait, very sweet. Pero nakatira lang siya sa tita niya na matandang dalaga. Kasi ang mami niya ay nasa Davao, doon nagtatrabaho. Nagniningning ang mga mata ni Travis habang nagsasalita. Napaunat naman si Camila nang marinig ang Davao. Ang Davao ay lagi ng karugtong ng alaala ni Victor. Nasa Davao pa rin hanggang ngayon ang kanyang lihim na asawa. Kung alam lamang ni Camila na talagang minsan ay kahanga-hanga kung paano maglaro ang kapalaran. Hindi lamang parehong nasa Davao ang ina ni Donna at ang kanyang asawang si Victor. Ang mga landas ni na Victor at ni Armina na ina ni Donna ay nagkatagpo pa. Hindi alam ni Camila na sa Davao ay isa pang maganda ring pag-ibig ang nabuo. Dahil nga natabunan na siya sa alaala ng asawa, ito ay natutong umibig nang makilala ang sakiting si Armina. Ano naman ang mahihita mo sa isang babaeng bilang na ang araw, Victor? Sa papalubog na araw nakatitig si Armina. Sila ni Victor ay nasa dalampasigan. Umiibig ba ang tao para may mapakinabangan? Umiibig ang tao dahil iyon ang kanyang damdamin. Walang nag-uutos sa kanyang damdamin. Walang nag-utos sa akin na ibigin ka, Armina, kundi ang puso ko. Buong pagmamahal naman na nakatitig si Victor sa maamong mukha ng kausap. Hindi kaya awa? Sumulyap si Armina kay Victor. Halata sa mga mata niya na mahal din niya ang katabi. Ngunit nag-aalinlangan siya dahil nga natatanaw niya na ang sandaling araw niya sa lupa. May awa dito sa puso ko, pero higit ang pag-ibig. Sabi ni Victor na nakaturo sa kanyang puso. Sumilay ang ngiti sa putlaing mukha ni Armina. We're an odd couple. Tingin mo ba may magandang kahihinat na ng relasyon natin? Lalo na sa isang malapit ng mawalang babae at isang lalaki na walang maalala. Ikaw, sabi nila ay gagaling pa. Ako, alam mong wala ng pag-asa itong leukemia ko, Victor. Nakangiti pero nalulungkot ang mga mata ni Armina. Kaagad namang ikinulong ni Victor ang kamay ni Armina sa dalawa niyang palad. Sana ay huwag masayang ang panahon, Armina. Alam ko naman na mahal mo rin ako. Ang kailangan ko na lang ay aminin mo sa akin na mahal mo rin ako at pakakasal na tayo. Kumurap-kurap si Armina. Ganyan ka kaseryoso sa akin? I love you very much, Armina. Teka muna. May anak ako sa Maynila na walang kaalam-alam. Na kaya ako naririto ay dahil may sakit ako. Nagtatago nga ako kay Donna para hindi niya makita ang unti-unti kong pagkaupos. Litong-lito ang may sakit. Kung pakakasal tayo, dapat malaman ng anak mo. Sa araw ng kasal natin dapat siyang naririto. Hindi siguro siya tututol.
Mas gugustuhin no naliligaya ka, lalo na kung ipagtatapat mo na ang kalagayan mo. Pursigido si Victor. Ayaw niyang bitawan ng kamay ni Armina. Victor, kay bilis naman ang pangyayari. Dahil kailangan, kung totoong mawawala ka na, pues gusto kong unahan yun. Nasa anyo ni Victor ang determinasyon, ang matinding pag-ibig sa kasalukuyang babae sa kanyang buhay. Hindi niya kasalanan kung talagang burado sa kanyang alaala ang kahit pangalan man lang ng pinakasalang babae sa Maynila. Bumuntong hininga si Armina. Nawalan siya ng lakas na tumanggi sa lalaking mahal na mahal din naman niya. Kung ang mahalaga kay Victoria ang nalalabi niyang buhay, ang mahalaga naman sa kanya ang kasalukuyan at ang hinaharap lamang ni Victor. Sa nakaraan ni Victor ay wala rin siyang alam. Tanggap niya ang sakit nitong amnesia. Wala siyang dapat ipag-alala dahil tiniyak naman sa kanya ng mga kaanak ni Victor na walang iniwan si Victor kahit nobya sa Maynila. Kaya raw nila alam ay wala man lamang daw babae na sumulat kay Victor hanggang ngayon. Okay Victor, susulatan ko muna si Donna. Isang napakahabang sulat marahil. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat. Pati na ang tungkol sa pagpapakasal natin. Nakangiti na si Armina. Tiyak na rin sa kanyang damdamin at desisyon. Buong pagmamahal na niyakap ni Victor si Armina at hinalikan ng matagal sa mga labi. Sa Maynila ay nagiging close na si Donna kay Camila. Mula nang ipakilala siya ni Travis sa mami nito ay nagkahulihan na sila ng loob. Hindi nga akalain ni Camila na gagaan pala ng husto ang kalooban niya sa nobya ng kanyang anak. Mabait na bata kasi at sweet si Donna. Natutuwa siya sa inosenteng pag-ibig ng dalawa. Gusto na rin niya na open sa kanyang anak at ang nobya nito para ma-guide niya ang dalawa sa tama. Takot siyang mapasubo sa hindi dapat ang dalawang kabataan. Kaya umakto siyang kaibigan ng mga ito. Napapayuhan niya ang dalawa ng tama na hindi kailangang nagsisermon siya sa mga ito. Sa halip na maramdaman ni Camila na siya ay nawala ng anak na lalaki mula nang magkanobya ito, ang feeling niya ay nagkaroon pa siya ng anak na babae sa katauhan naman ni Donna. Parang ang anak kung ituring niya si Donna. Madalas na itong bisita sa bahay nila. Nagtatampo sila ni Travis kapag hindi nagpapaunlak si Donna na sa kanila mananghalian o maghapunan. Kaya nang matanggap ni Donna ang sulat mula sa ina, ay kina Camila at Travis kaagad ito nagtapat. Umiyak si Donna. Nayanig sa na lamang kaya pala nasa Davao ang kanyang mami ay hindi dahil sa nagtatrabaho ito, kundi dahil sa mabigat nitong karamdaman na wala ng lunas. Naniwala ako sa mga sinabi nila ni Tita Elena. Nagtatrabaho daw sa Davao si Mami. Ayaw lang pala ni Mami na makita ko siyang unti-unting nanghihina. Ganoon talaga ang magulang Donna. Pinoprotektahan ang anak sa hirap ng kalooban. Pinayapa ni Camila ang dalaga. But isn't it great na at this point of her life ay nakatagpo pa ng pag-ibig ang mami mo? Imagine, 10 years nang wala ang daddy mo at ngayon ay na-inlove na naman ang mother mo. At least, bago siya tuluyang mawala ay happy naman siya because of this guy na willing magpakasal sa kanya sa kabila ng kalagayan niya. Si Travis ang nagsalita. Gusto niyang ipaintindi sa nobya na may dapat pa ring ikatuwa si Donna. This guy na iniibig raw ni Mami, ni hindi ko pa siya nakikita. Mabait nga kaya siya tulad ng sabi ng mami ko? Walang partikular na tinatanong ang dalagita. Kahit hindi pa rin naman niya nakikita ang tinutukoy na lalaki ay si Camila ang nag-assure kay Donna. Sigurado akong matinong lalaki ang mahal ng mami mo, Donna. Panay ang kwento mo sa akin tungkol sa mami mo at na-picture ko na siya as a very kind woman. Napayapa naman si Donna. I think you're right, Tita Camila. I don't have to worry about this man. Soon mamimit ko rin siya. Siya nga pala, ngayon pa lamang ay magpapaalam na ako sa inyo. The whole summer vacation kasi doon ako titigil sa Davao. To be with them. Dadalo ako sa kasal nila at mamumuhay kami doon as one family. Si Travis naman ang nalungkot. Paano yan kung pipigilin ka nila doon? Kung gugustuhin ng mami mo na doon ka na lang mag-aral? Hindi ako magtataka kapag ni-request yan ng mami ko, Travis. But you must not be selfish. Kapag yan ang ginusto ng mami ko, siguro'y nais lang niya na magkasama kami ng matagal-tagal. Ngumiti naman si Travis. Kahit mura pa ang isip ay ipinakita niya na kaya niyang umunawa. You're right. Dapat ay pagbigyan mo muna ang mami mo.
We can communicate a lot through distance calls and letters. Naging proud naman si Camila sa anak. Salamat at hindi na nga selfish ang binata ko. Sayang at hindi kayo makakadalo sa kasal ng mami ko, Tita Camila. Malayo kasi ang Davao, but it's alright. Basta balitaan mo lang kami. By the way, ano nga pala ang pangalan ng pakakasalan ng mami mo sa Davao? Tanong pa ni Camila. His name is Victor. Nakangiting sagot ni Donna. Para namang piniga ang puso ni Camila sa narinig. Aywan kung bakit ninerbiyos siyang bigla. Tinanong niya ang apelyido ng Victor na binanggit ni Donna. Oh, I don't remember, tita. Nakalimutan ko na ho. Bigla namang naisip ni Camila na masyado nang imposible kung si Victor niya ang pakakasalan ng ina ni Donna. It's too much of a coincidence na hindi niya dapat isiping baka totoo. Nakakatawang masyado. Ang lawak-lawak ng Davao. Ang dami-daming Victor sa lugar na yun. Silly though. Sabi na naman ni Camila sa sarili at wala na siyang interes na alamin pa rin kung ano ang apelyido ng Victor na pakakasalan ng mami ni Donna. Dahil nga ayaw niyang i-entertain ang katawa-tawang posibilidad na ito rin si Victor na asawa niya. Naghatid pa sina Camila at Travis kay Donna sa domestic airport nang ito ay papunta na sa Davao. Niyakap ni Camila si Donna. Be happy there. Give me regards to your mommy. Thank you, Tita Camila. Yumakap din si Donna. At ilang sandali pa ay nagpaalam na rin ito sa nobyo nito na halatang mababakas ang lungkot sa muka. Matanggap kaya ni Camila kapag nalaman na ang asawa niya ay ang magiging asawa ng ina ni Donna? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.